gusto mag-apply direct dito sa Hong Kong, mga mi, through direct agency dito sa Hong Kong, mag-PM kayo sa akin or comment down kayo below dyan sa baba para madali ko kayo guide. Hindi po ako agent, pero syempre guys, mas maganda talaga yung nakakatulong tayo sa kapwa natin. Lalo na ngayon, mas mataas na ang sahod dito sa Hong Kong, mga mi. So, if you're interested, just comment down below, mga mi. Lalo ko pag galing ka ng Middle East, mas prefer namin yung mas may experience. Kasi, yun mga habol minsan ng mga employer, yung may experience na talaga. Passport lang, self-video, introduction video, at saka selfie. Yun. Kahit yung tatlo lang, i-prepare nyo yun. Tapos, syempre, huwag kalimutan pera. Bago kayo mag-apply, kailangan meron kayong pera talaga na pang-process, mga mi. Kasi yung medical, isagot po ninyo yun, okay? Hindi naman magastos masyado kapag ka-direct. Dahil, pagka nag-report ka naman sa agency, doon sa katayat nila na agency, may mga amo na kayo. Magme-medical na lang naman kayo. So, kung first-timer kayo, yung hindi kayo ex-abroad, ang idadagdag nyo lang sa gastos nyo is yung training fee ninyo sa TESDA. Pero kung ex-abroad ka, wala na. Yung ano na lang, medical mo na lang. Yun. Tapos, kung galing ka ng probinsya, syempre, yung pamasahe mo, sagot natin yung mga personal expenses natin, okay? So, yun ang ipaghanda ninyo, yung pera, tapos, yun, syempre, yung health ninyo, mga mi, kailangan yun. Eh, sa mga gusto mag-apply dito direct, perfect month ngayon para mag-apply dito sa Hong Kong. Yun. Sakto din, siguro kung ma-hired kayo, kung ngayon kayo mag-a-apply, ma-hired kayo, makakapag-New Year pa kayo dyan sa atin. O, unless kung urgent ang amo na makapag-interview sa inyo, papali pa rin kayo agad sa Maynila. So, kailangan, bago kayo mag-apply, prepare na kayo dapat, mga mi, okay? Pero kung hindi pa kayo prepare, syempre, mag-research muna kayo ng mga dapat gawin, yung mga kailangan yung ihanda. Tapos, syempre, mga mi, through direct, WhatsApp, i-prepare niyo po yung WhatsApp niyo dahil doon po tatawag yung mga employer sa WhatsApp. And anytime, kapag nagpasa ka na ng application mo, anytime, tatawag po yan sa inyo. So, just be ready na lang. Yung mga WhatsApp number nyo, yung mga WhatsApp nyo na application, kung wala pa kayo, mag-download kayo, mga mi. Kasi doon kayo kukontakin ng mga employer. WhatsApp po kasi ang gamit dito sa Hong Kong. So, be prepared kapag kayo ay mag-apply pa abroad. Kailangan, alam niyo yung mga dapat gawin niyo, okay? Huwag na huwag kalimutan na mag-research ng mga idea para smooth yung daloy. Hindi yung basta-basta lang nag-a-apply tapos tanong ka ng tanong, how po, ganyan. Tapos, at the end of the day, hindi ka rin naman pala tutuloy dahil kesyo bawal, ayaw ng asawa, ganyan. Kailangan, decided kayo pag nag-apply kayo. Lalo kapag direct dahil sayang maraming mga na-hired through direct na sinayang nila yung mga opportunity. Na-hired sila, tapos after that, nag-back out dahil walang panggastos. So, please, bear in mind, hindi po siya libre. May gastos talaga kahit papano. Medical nyo, syempre, yung mga pamasahe nyo, expenses nyo. Kung galing pa kayo ng Mindanao tulad ko, gagastos kayo ng ticket. Tapos, pag mag-stay pa kayo sa Manila ng siguro 2 to 3 months, kung pinakamahaba na yun. Ako kasi 1 month and a half lang ako nag-stay doon. So, hindi naman ako masyadong nagastusan dahil dumiskarte din ako. Nag-part-time ako doon para hindi naman masyadong, alam mo yun, mabigat sa gastusin. Gala ako ng gala doon. So, yan na mga mi. Tips na yun sa inyo. Kapag kayo nag-a-apply dito, kailangan decided na kayo, may pera kayo, and kumpletuhin nyo na po muna yung requirements niyo, okay? So, PM kayo sa baba kung gusto nyo talaga at interesado kayong mag-apply through direct hire, okay? Thank you so much for watching, mga mi, at marami pa akong gagawin. Sinaglit ko lang talaga ito. Bye-bye!